Ang Pilipinas ay matagumpay na nakagawa ng nakamamatay na bapor na pandigma gamit ang Cape-class missiles. Sa gitna ng mataong mga shipyards ng Subic Bay, ang Pilipinas ay sumasailalim sa isang dramatikong pagbabago. Habang ang araw ay lumulubog sa abot tanaw, na nagbibigay ng mainit na liwanag sa kumikinang na tubig, isang bagong kabanata sa kasaysayan ng bansa ang isinusulat. Ang archipelagic na bansa, na kilala sa mga nakamamanghang beach at makulay na kultura, ay gumagawa na ngayon ng ibang uri. Ang mga barkong pandigma, na nilagyan ng mga nakamamatay na Cape-class missiles, ay umuusbong mula sa mga bihasang kamay ng mga Pilipinong inhinyero at gumagawa ng barko. Ang desisyon na simulan ang ambisyosong proyektong pandagat na ito ay isinilang dahil sa pangangailangan. Ang geopolitical landscape sa rehiyon ay umunlad, at ang Pilipinas ay naharap sa mga bagong hamon na nangangailangan ng matatag na diskarte sa pagtatanggol. Sa tumitinding tensyon sa South China Sea, isang mahalagang daluyan ng tubig para sa pandaigdigang kalakalan, hinangad ng bansang arkipelago na patibayin ang mga kakayahan nito sa dagat. Ang mga shipyards ay buzz sa aktibidad, habang ang mga manggagawa ay maingat na binuo ang mga makabagong barkong pandigma. Ang mga bihasang manggagawa ay hinangin ang mga steel plate, inayos ng mga inhinyero ang mga sistema ng nabigasyon, at ang mga technician ay nag-install ng mga cutting-edge na Cape-class missiles na magiging backbone ng lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang Cape-class missiles ay isang teknolohikal na kababalaghan na may kakayahang tumama sa mga target na may tumpak na katumpakan sa malalayong distansya. Ang mga kakilakilabot na sandata na ito ay idinisenyo upang hadlangan ang mga potensyal na banta at pangalagaan ang soberanya ng bansa. Nang malapit nang matapos ang mga barkong pandigma, isang pakiramdam ng pagmamalaki at determinasyon ang dumaan ang mga shipyards, na nagkakaisa sa mga manggagawa sa iisang layunin. Dumating ang araw ng paglulunsad, at nagtipon-tipon ang mga dignitaryo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, upang saksihan ang paglalahad ng bagong armada ng hukbong pandagat ng Pilipinas. Ang mga barkong pandigma, makinis at makapangyarihan, ay nakatayong may pagmamalaki sa tubig, isang simbolo ng pangako ng bansa na protektahan ang mga interes nito. Ang Cape-class missiles, na may makinis na disenyo at nakamamatay na kakayahan, kumikinang sa sikat ng araw, handang ilabas kung kailangan. Si Pangulong Marcos, na nakatayo sa kubyerta ng punong barko, ay humarap sa mga tao na may pakiramdam ng pananalig. Ngayon ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa kasaysayan ng ating bansa. Ang mga barkong pandigma na ito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas ng militar, kinakatawan nila ang ating dedikasyon sa kapayapaan, seguridad, at ang proteksyon ng ating soberanong tubig. Naghahangad tayo ng pakikipagtulungan at pakikipagkaibigan sa ating mga kapitbahay, ngunit handa tayong ipagtanggol ang ating teritoryo kung kinakailangan. Ang internasyonal na komunidad ay nanood ng may halong paghanga at pag-iingat habang inilalantad ng Pilipinas ang kanyang naval prowess. Sa sumunod na mga buwan, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay sa mga kaalyado, na nagpapatibay ng kooperasyon at pag-unawa sa isa't isa. Ang mga barkong pandigma ay nagpatrolya sa katubigan, tinitiyak ang ligtas na daanan ng mga ruta ng kalakalan at humahadlang sa mga potensyal na banta. Ang mga misil ng Cape-class, bagamat hindi kailanman nagpaputok ng agresyon, nagsilbing isang malakas na pagpigil, na nagtataguyod ng balans ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa paglubog ng araw sa ibabaw ng South China Sea, na nagliliwanag sa mga barkong pandigma ng Pilipinas na nakatalaga sa mga estratehikong posisyon, ang bansa ay tumayo bilang isang tagapag-alaga ng kanyang maritime na pamana.
maging isang kabanata sa umuusbong na salaysay ng isang bansang determinadong tiyakin ang lugar nito sa komplikadong tapiserya ng pandaigdigang geopolitics. Ang pagbuo ng mga barkong pandigma na nilagyan ng nakamamatay na Cape-class misiles, ay minarkahan ng isang makabuluhang milestone, para sa Pilipinas, na sumasalamin sa pangako nitong pangalagaan ang mga maritime na interes nito sa South China Sea. Ang estratehikong pagpoposisyon ng mga barkong pandigma na ito ay binibigyang diin ang pasya ng bansa, na igiit ang sarili sa pabago-bagong tanawin ng pandaigdigang geopolitics. Ang South China Sea ay naging pugad ng mga alitan sa teritoryo at geopolitical tensions, kung saan ilang bansa ang nag-aangkin ng soberanya sa iba't ibang isla at maritime na teritoryo. Ang Pilipinas, tulad ng ibang claimant states, ay humarap sa hamon na protektahan ang maritime heritage nito at tiyakin ang seguridad ng mga katubigan nito. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pagtatayo ng mga barkong pandigma na armado ng mga advanced na Cape-class missiles, nagpakita ang Pilipinas ng isang proactive na diskarte sa pambansang depensa. Ang mga misil na ito ay kilala sa kanilang katumpakan at lakas, na nagbibigay sa bansa ng isang mabigat na pagpigil laban sa mga potensyal na banta. Ang kakayahang mag-deploy ng ganitong mga advanced na armas ay nagpakita ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang mga interes nito at mapanatili ang isang malakas na presensya sa South China Sea. Ang salaysay ng Pilipinas bilang isang tagapag-alaga ng kanyang maritime heritage ay nagdala din ng mas malawak na implikasyon sa larangan ng pandaigdigang politika. Naghudyat ito ng kahandaan ng bansa na gampanan ang mas mapanindigang papel sa panrehiyong seguridad at mag-ambag sa balans ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sa paglubog ng araw sa South China Sea, sinasagisag nito, hindi lamang ang pagtatapos ng araw kundi pati na rin ang simula ng isang bagong kabanata para sa Pilipinas, isang kabanata na nailalarawan sa pamamagitan ng katatagan, lakas, at aktibong paninindigan sa harap ng umuusbong na geopolitical na mga hamon.